Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Kabayan ng Kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mamuhay kayo ayon sa karapatan at magtulungan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa mga gawa talatang 4, kabanata 4, talatang 32, talatang 34 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni Numan na sarili niya ang kanyang ari-arian. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol, ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po natin sa 2 Korinto, kabanata 9, talatang 8, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa pangangailangan na upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Ipagpatuloy po natin sa taga-Hebreo kabanata 13, talatang 5 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiya na kayo ng anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Patuloy po natin sa kay Apostol San Mateo kabanata 24, talatang 45. Ito po ang mensahe. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala sa kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating pong masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mensaheng ito mula po sa tema na mamuhay kayo ayon sa mabuting balita, ayon sa inyong karapatan at magtulungan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo sa kanyang ipinangaral sa atin at isinabuhay niya at isinabuhay ng mga apostol at ipinangaral ng mga apostol. I-evangelize ng ating mga apostol. Nais niya maipabatid sa atin na tayo ay mamuhay ayon sa ating karapatan kagaya ng ginawa ng mga apostol kung paano sila nagtulungan ng mga panahon noon. Yung mga apostol na magtulungan sila, namuhay sila ayon sa karapatan. So nais niya na mamuhay tayo ayon sa ganitong klase ng pamamaraan na pamumuhay kung paano tayo magtutulungan upang walang nagdarahop sa atin at nakapamumuhay tayo ayon sa ating pangangailangan ayon sa ating karapatan. So dun sa ating pang-ekonomiyang pamumuhay, kung i-growth aspect natin yan in our economic life, so tayo ay makapamumuhay according to our rights at hindi tayo magdarahop, hindi tayo maghihirap kung pakikinggan natin ang pagtutulungan na nais na ng banal na Panginoon Diyos na isinabuhay ng mga apostol at pangaral ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Ayan, ganyan tayo dapat mamumuhay. Ngayon, kung ito ay i-interpret natin sa panahon ngayon na
tayo ay makapamuhay ayon dito. So mayroon tayo ngayong existing human rights na o karapatang pantao na ating isinabubuhay as broad na hindi lamang doon sa pang-ekonomiya natin pamumuhay tayo mayroong karapatan, kundi sa pang maraming aspeto, politika, ekonomiya, social, civil, ganon. Tayo namumuhay ayon sa karapatan sa ngayon. So ito ay nagsimula noong 1940s after World War. So ngayon, itong karapatan na ito ay sa mula dito kung ating ikukumpara itong karapatan nito mula doon sa isinabuhay ng mga Kristiyano Katoliko noon, ng mga apostol o gabay ng ating Panginoon Kristo, ito ay ating dapat na pag-ibayuhin sapagkat ito ang gabay na ito ay isinasa praktika na natin ngayon sa pangkalahatan, hindi lang tayo mga Kristiyano ang nagsasapraktika ng karapatan na ito mula doon sa gabay ng ating mga apostol at ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo. So ngayon ay yung ating pamahalaan ngayon o yung mga kapamahalaan from United Nations ay hindi lamang ito yung pangaral na ito na ating banal na Panginoon Diyos gabay ay hindi lamang ito umuugma ito doon sa mga nag-isip nitong mga karapatang pantao na ito na ito ay ito ay patuloy nating igabay sa bawat mga kapamahalaan, mga tao at paigtingin itong nasimulan na ito na karapatang pantao sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para lalo itong suportahan, isabuhay at ipamahala ng bawat kapamahalaan fairly at suportahan ng mga tao. Kung tayo ay magagabayan ng mabuting balita, susuportahan natin lubos yung sinasabing karapatang pantao at na yan, na kung saan ay umaangkop yan dito sa gabay ng mabuting balita from the economic. At hindi lamang sa economic kung susuriin mo yung karapatang pantao umuugma sa gabay na banal na Panginoon Kristo yung karapatang pantao doon sa mabuting balita. Kaya itong karapatang pantao hindi lamang sa paniniwalang Kristiyano o pag sa praktika ng mamuhay natin economically kung paano tayo magtutulungan ay suportahan natin at gabayan lalo natin at pag-ibayuhin tayo mga Kristiyano yung human rights na ipinatutupad. So ngayon yung ating mga kapamahalaan, yung iba't ibang mga kapamahalaan ay ang problema natin at ng iba't ibang mga lipunan, kaya sa lipunan Pilipino mayroong inequality of the implementation ng human rights na yan mula doon sa mga implement ng UN. So kaya dapat ito ipag-iibayo ngayon tayo mga Kristiyano na kumbaga man sa daloy ay tayo yung nagpaigting ng pagtutulungan bagamat pinipilit natin na tayo ay magkaroon ng yung ating Kristiyano, paniniwalang Kristiyano ay makapamuhay tayo ay yan sa karapatan na yan sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ngayon ay sa pamamagitan ng malawak na implementation nito, hindi lamang tayo mga Kristiyano kundi magabayan ng lahat ay tayo ay mga Kristiyano ay sumuporta, tumulong. So, yung mga bagay na mabubuting ugali na yan ay ikakasalba ng iyong kaluluwa. Kung sinasabi natin na yung karapatang pantao, ito ay isang mabuting gawa na maaaring magbigay sa atin ng kaligtasang spiritual. Kagaya nga nung nabanggit natin na halimbawa, yung pag may nagutom, tinulungan mong kumain, kapag may walang damit, yung binigyan ng damit, walang matirhan, ay tinulungan mo magkaroon ng tirahan. So ngayon ay yung mga bagay na yan ay mabubuting gawa na punto na ikaliligtas na nagbibigay siya ng kaligtasang spiritual sa yan ay aral ng ating Panginoon Kristo. Ganyan tayo gagawa ng mabuti. So ngayon yung karapatang pantao na broad aspect ay ganun mo tinutulungan yung mga tao from basic necessities, iba't ibang mga karapatan nila. So nabobroad. So ngayon kung magkakaisa tayo, magtutulungan tayo sa karapatan, malaking bagay ito from that economic life na tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual. At hindi lamang ito, kundi sa iba't ibang mga aspeto nito ng karapatang pantao na ito ay malaking bagay mula sa gagabay ng mabuting balita na ito ay magdulot sa atin ng kaligtasan spiritual kung ito'y susuportahan natin at i-implement ito. Lalo na i-implement ng pamahalaan yan, yung mga nanunungkulan dyan. Ito'y magiging punto sa inyong kaligtasan spiritual kung i-implement nyo yan. Kayong mga nanunungkulan
katulad yan at hindi nyo ito iimpidihin na maging equal ng implementations. So kaya yung mga tao yung nasa government, kung tayo ay susuporta diyan at pag ibayo natin ito mula sa gabay ng mabuting balita, ay tayo ay isang malaking bagay para magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual. Na ito ay pagtulong natin sa ating kapwa-tao, pagtulungan nating lahat, tayo magtulungan sa karapatang pantao. Sa gayon, hindi lamang natin pinid ng pagkain lang yung isang tao, kundi tinulungan natin siyang mamuhay, ating pagtutulungan, kundi ng lahat kung ang pamahalaan ay i-implement ito. Kung ang yaman ng bansang ito ay isasubdue na maayos ang pamahalaan para ang mga tao ay mamuhay ayon sa karapatan, kung paano tayo magkukultivate nito, sasaayos ang cultivation at kung paano ito isasubdue. Kaya tayo ay malaking bagay na kung ito ay magagabayan natin, tayong mga Kristiyano, lalo siyempre yung simbahan, kung paano gagabayan ang implementation of human rights at kung paano ito binabalangkas, ay ito yung malaking bagay na pagsusuportahan natin at ito isa sa buhay, ay ito yung magbigay ng kaligtasang spiritual din sa atin sa pamamagitan ng mabuting gawain ka nga, na ito ay tayo tumutulong sa kapwa, tayo ay gumagawa ng mabuti. Isa malaking bagay na paggawa ng mabuti ang karapatang tao na magdulot sa atin ng kaligtasan mula sa mga balangkas na ito na ating sinusuportahan. Ang kabuuan ng karapatang pantao na ito ay umuugma sa makadiyos na gabay na mula sa Panginoong Kristo. So yun. Kaya tayong lahat ay magabayan ng mamuhay ayon sa karapatan na hindi lamang ang Kristiyano Katoliko, kundi ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, community, ano man ang inyong mga lahi, paniniwala. So kayo magabayan sa karapatan mula sa paniniwala Kristiyano, at yung existing ngayon ito ay tayo mga Kristiyano ating suportahan ito at gabayan natin ito upang ito ay maging mula sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, ito ay ma-implement na mayroon itong makadiyos na pagpapatupad o pag-implement ng ayon sa karapatan yan. Gabayan natin mabuti yan para ito ay ang kabuuan ng karapatang ng tao ay kapag ito yung ating sinuportahan, ito yung magdulot sa atin ng kaligtasang spiritual o malaking punto na gawang mabuti to support it para ito ay ma-implement sa atin. Lalo na kung ito ay ating ang gobyerno ay ating magsasaboses tayo para i-implement ito. This is how we do na para para tayo ay sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Yan. To voice the government and from our daily living, kung tayo ay halimbawa sa implementation ng government, hindi pa naman na-implement fully, kung mayroon nagugutom, pakainin mo, yan, siyempre, kung yung kapwa-tao natin, tulungan natin kung paano sila makapaghanap buhay, yan, at hanggang kung anong makakaya maibigay natin sa ating kapwa-tao. So, yun. At, siyempre, at magsabos tayo sa pamahalaan para it is fairly implemented. At yung mga nasa pamahalaan, sabi nga, ng Panginoon Diyos, kayo binigyan ng kapangyarihan diyan, i-implement nyo na maayos yan para yung lahat ng mga tao kumain ayon doon sa karapatan nila from the government. Ang inyong tinatrabaho dito ay yung pagbabahagi na ng binigay ng Panginoon Diyos ng kung paano i-cultivate ang yaman ng mundo, sabagat wala namang may-ari talaga niyan. So yan ay nag-exist na before pa tayo mga tao, kaya how to subdue it, yan ang problema natin. So kaya gabayan ng mabuti para ang karapatan para mamuhay tayo sa karoon pa natin ibabahagi na maayos ito sa lahat ng mga tao mag-exist, generation to generation. Kaya nasabing huwag tayong bumukang sa lapid. Kaya na ang nangyayari kung magiging tayo ay sakin sa yaman ng mundong ito, gusto natin tayo lang mag-cultivate, tayo lang ang makikinabang dito, kawawa naman yung iba, lalo na kung dadahasin mo, gagamitin mo yung pamahalaan. So kaya yung pamahalaan maging fair for the human right, sapagkat ito ay isang malaking bagay at ang inyong panunungkulan ng mabuti ay malaking bagay para sa kaligtasan spiritual. So, particular yung pang-economic na implementation nito. Diba? So kaya yung ating mga nasa pamahalaan maging equal kayo, tayong lahat ng mga tao. Kasi ang naging problema ay kahit na halimbawa ini-implement ng pamahalaan, so hindi tinusunod ng ibang mga tao. At yung iba nasa pamahalaan naman, they are not implementing it equally. So yun ang naging problema. So yung equal na mga tao, yung equal na sa pamahalaan, they are not
implementing and abiding with equally. So yun ang problema. Yan. Maraming aspeto sa pang-ekonomiya at hindi lamang pang-ekonomiya, sa lahat ng bagay. So yun, social, civil, economic, politics yan. Yan. So yun. At sana ay yan ang sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay from human rights, diyan tayo mumuhay at magkaroon tayo ng satisfaction. Kasi kung tayo ay gagawin natin mas malaki pa dyan, maaari tayong gumawa ng masamang bagay para yumaman pa, hindi sa karapatan. So yun yung sinasabi na wala tayong satisfaction sa ating mga sarili, gagawa pa tayo ng higit pa dyan sa masamang bagay. So kung maganda ang sistema natin, pwede pa tayong umunlad pa sa mga karapatan natin, wala namang problema yon. Mahalaga, hindi mo dadaanin ito sa masama at hindi mo tatapakan yung karapatan ng bawat isa para manamasa ka pa. So kailangan ang lahat ng tao mumuhay sa karapatan, hindi po pwede ang mga tao, yayaman ka na sobra sa karapatan mo pero yung iba nawawala na doon sa karapatan nila yung pamumuhay. Hindi dapat mangyayari yun. Kailangan ay ang karapatan ay isang basic na pamumuhay ng mga tao na dapat natin. Kung ikukumpara natin halimbawa sa yung kagaya natin mga pinapangaral, paano ba tayo mamumuhay kung halimbawa sa basic pay? O kailangan may 40 mil tayong lahat sa bulsa, that is how we live. Mamumuhay tayo sa karapatan natin, pang ekonomiya kung may 40,000 tayo sa bulsa buwan-buwan, halimbawa. So ganyan tayo mga pamumuhay. Ngayon, ay hindi po pwedeng bawabaroon ng mga tao kung siya ay mayroong nagtatrabaho siya, ang cultivation niya, or may negosyo siya. Dapat single partnership corporation, dapat hindi bababa doon ang kikitain ng iyong negosyo. At lalong-lalo na kung magpapasahod ka, dapat doon sa sahod. Kaya ganun dapat ang gagawin. Dapat ayon sa karapatan. Kaya sana yung ating pamalan, pagdating ng takdang panahon, kapag nag-layout yan, ayon sa karapatan ng pagtatayo ng mga negosyo at kung paano sasahod ng mga tao. Di ba? So ganoon yun. Para tayong lahat, wala magdaro, wala maghihirap sa tulong ng pamalaan. Ngayon, hindi lamang Katoliko ang magtutulungan dyan para tayo mamuhay sa karapatan, kundi tayo ng lahat mula dun sa implementation ng gobyerno. At ito'y pag-ibayuhin ng guidance ng mabuting balita nating mga Kristiyan. Kaya tayo dapat ay tumulong para dyan, para tayo mamuhay ayon dyan sa karapatan, para walang nagdaro at matutulong. Sa gayon, kung tutulong ka na ganyan, magkakaroon ka ng malaking pag-asa sa iyong kaligtasan spiritual base sa itinuturo ng ating Panginoon Kristo kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan spiritual. So yun, at muli, magandang hapon. Muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa The Bible Evangelizations. Yan. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual mula sa pamumuhay na may ganitong pamumuhay ayon sa karapatan at kung paano natin tutulungan ng kapwa. Magtutulungan tayo ayon sa karapatan ng tao. Yan, ganyan tayo kagaya ng ginawa ng mga apostol. At sinasabi ng Panginoon sa Kristo kung paano tayo magtutulungan. Yan. At sana tayo ay sa gabay na ito, sa pang-araw-araw na ating pamumuhay, magbigay ito ng kaligtasan spiritual sa atin. At sana patuloy tayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria, maliwanagan ng lahat, maliwanagan ang at tayo ay patuloy niyong sa buhay ang mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. At doon sa interfaith unity, maliwanagan kayo, mag-unawan tayo ng mga reliyon para hindi tayo nauwi doon sa hindi pagkakaunawa, magkakaroon ng sigalutan, karahasan, digma. Bagos tayo ay nag-uunawaan, nagpapaira ng pagmamahalan, kapayapaan, paggabay sa pamalaan, unity, sa paggabay sa community, pamalaan at buong mundo. At yan, at doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria, patuloy nyo pagbuklurin ng sangkaton sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong dumadalangin ng milagro, gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Gabayan tayo palagi na iba di mong pagmilagro, kaliwanagan lalo na sa paggabay natin sa pamalan, gabayan tayo ng kanyang pagmilagro. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo, tugunin nyo ang karapatang pantao, patas na hustisya o mabuti pong mahala, sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan. Makapamumay sila ayon sa karapatan
at mamumuhay sila ng maginhawa, maunlad at mapayapa. Sa gayon, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Muli, sana ay pagpalain tayo at protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay sa mundo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.